Hi guys! So ngayon ako'y naghihimay ng manok dahil nag-request ang aking mga anak ng sopas. So habang naghihimay ako, mag-share ako sa inyo ngayon ng travel tips. So base ito sa nangyari sa amin sa Amerika. So yung mga learnings din namin. So number 1, laging bitbitin ang inyong passport. So kahit saan kayo magpunta, bit-bit nyo lagi yung passports nyo. So, always secure it kasi identification nyo rin yun eh. You never know, biglang may mag-ano sa inyo, patingin ng passports nyo, di ba? Saka katulad yan, para maiwasan na mawala, di ba? Na manakaw. Number 2, never leave your valuables inside the car. So, yun, isang pagkakamali namin yun, nagpakampante kami, dahil nga iniisip siguro namin sandali lang naman kami mawawala, kakain lang kami ng lunch. So no yun. So ang tawag dito, mas maganda siguro kung ganyan na meron kayong mga gamit sa loob ng sasakyan, mag-drive-thru na lang siguro kayo, di ba? Or ang tawag dito, magpalitan, 'di ba? Parang ito first batch kakain, ito second batch kung walang drive-thru. Pero kung mag-drive-thru na para safe, 'di ba? Kasi mahirap na talaga ngayon sa Amerika. Next, mag-keep kayo ng copies ng mga documents ninyo, ng soft copies. So, picturean ninyo yung mga passports nyo or scan nyo, tapos yung mga visas nyo, yung mga active visas, birth certificate, yung mga mahahalagang dokumento na laging hinahanap sa inyo. So, very useful, pati kahit pictures na recent ninyo. So, isave nyo yun sa cloud din nyo. So, yun. Kaya medyo hindi kami nahirapan sa pag-process ng travel document namin dahil meron akong mga nakasave nun sa cloud. Yun, buti na lang. Kung hindi, pahirapan yun. Kailangan ko pang tumawag sa Manila. Di ba, magre-request ka pa ng mga dokumento. Masyadong magastos at mapapatagal yung pag-process ng documents. Another one. Okay. Di ba, usually may pocket money kayo. As much as possible, hiwa-hiwalayin nyo yung pinaglalagyan nun. Okay? Kunyari, mag-asawa kayo. Pwedeng hatiin ninyo mag-asawa. Kahit yung credit card niyo, hatiin nyo. Kasi, at least, kahit mawala yung isa, meron kayong pang-backup. Diba? Hindi lahat mawawala. So, yon importante. Para rin yung investment, diba? Do not put all your eggs in one basket. Parang ganun yung logic nun. Next. Di ba minsan, ang kurikuripot natin. Huwag tayo magkuripot sa travel insurance. Very important ang travel insurance. Buti na lang kumuha ko ng travel insurance. Though hindi ko pa na-file, di ba? At least may makukuha ko kahit papaano, di ba? Dahil kesa naman total loss ako sa lahat. Diba? So, very important yun. Lalo na kung magta-travel kayo ng napakatagal. So, hindi rin natin alam na kung anong mangyayari sa atin sa lugar na pupuntahan natin. Kagaya ko noon nung nagpunta kami ng Bangkok. Nako, nadulas yung pa ako sa may bangka. So, yung kuko ko umangat. As in, na-operahan ako doon. Wala kaming travel insurance. Buti na lang, nakasulat doon sa bangka na yung binayaran namin, included yung may insurance, may accident insurance. So, buti na lang talaga na yung tour may included na insurance. As in, ayun, na-ER ako doon, tinanggalan ako ng kuko. As in, pati gamot na cover ng insurance. Ang galing, di ba? Next. Ito pa,
Minsan din, nagtitipid tayo, di ba, sa mga flights, sa mga accommodation, na kasi di ba minsan mas mura yung mga non-cancelable. Pag medyo malayo-layo, parang it's better na piliin nyo yung mga cancelable or revocable na flights or accommodation. Kasi hindi talaga natin malalaman ng future kung ano talagang mangyayari o pwedeng talagang hindi kayo maka-attend, 'di ba? Dahil may nagkasakit or may nawala sa family ninyo or merong mahalagang importanteng kayong pupuntahan aside dun sa tour, 'di ba? Hindi natin alam eh. So mas maganda na nakunin natin yung yun nga, yung merong revocable or cancelable na bookings, 'di ba? Next, quiet. Next, we need to read ahead. Ayan. Isa pa yan sa pagkakamali namin eh. Masyado kaming nagpakampante. Kasi yung doon sa place na pinuntahan niya namin, 'di ba, Sunset Boulevard. So sa downtown na 'yan eh. So madami talagang tao. Tapos nakita na namin na madaming homeless, 'di ba? So medyo magulo na rin talaga. So sana doon pa lang na-prevent na kami sa pangyayari na to na sana pala hindi na tayo doon nagstay dahil parang medyo magulo yung lugar. Diba? Yung palang red flag na na ang daming homeless tapos madumi yung paligid, diba? Kasi matao. Ayun. And next, be vigilant din. So, laging alert tayo. Diba? At least makakatulong yun na makaprevent sa mga ganitong mga sitwasyon. So, yun lang guys. Sana nakatulong ako sa mga travel tips na based on experience namin. So, yun lang. See you again soon. Bye!